So yun na nga, nakasakay na kami sa Victory bus. Bus ng Victory Liner dito sa Olongapo. Galing kami ng Public Attorney's Office. Kasi naghahanap ako ng abogado dahil meron kaming isasampang kaso at hindi ko naman kaya magbayad ng private lawyer, kaya nagpunta lang ako sa Public Attorney's Office. Hinatid kami dito ng isang kaibigan, meron siyang sasakyan, hinatid kami. Pero ngayon pauwi na kami, sumakay na lang kami ng bus pauwi ng Castillejos kasi hindi na ako pwede sumakay ng jeep, may hirapan ako. So mas maganda dito sa bus, meron silang compartment para sa wheelchair ko. Tapos bukod doon, hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa jeep. At least dito medyo komportable ka pa dahil dalawahan lang naman ang mga upuan bawat side. So kaya nag-decide kami na mag-Victory na lang, at first time ko na sumakay ng Victory for almost ilang taon din. Buhat nang dumating ako galing ng Saudi noong 2020 hanggang ngayon first time ko pa lang sasakay ulit ng bus. At saka ngayon ko lang ulit maranasan na sumakay ng bus after nung stroke ako, nung na-stroke ako. So ngayon first time ko ma-experience na sumakay ng bus kahit na PWD na ako ngayon. Nakaya ko pa rin naman na makiat. Medyo mataas nga lang ang hagdan ng bus kaya medyo mahirap, pero basta may mahalalay lang sa likod kaya naman. So ngayon napalis na kami at yan, makikita ninyo yung kalsada sa Olongapo. Mas maganda dito sa bus dahil mataas, makikita mo yung paligid, aircon pa. Okay, tsaka komportable ka sumakay sa ganitong lalo sa katulad ko na PWD, mas komportable. Bukod sa hindi makikipagsisikan, aircon pa, tsaka mataas, makikita mo yung view sa paligid. For the first time in a very long time, sa napakatagal na panahon, ngayon na lang ako ulit nakasakay ng Victory Liner ng bus pabiyahe. At maraming bumalik na alaala dahil naalala ko nung panahon na nag-a-apply pa lang ako sa abroad. Tuwing luluwas ako ng Maynila, Victory Liner ang sinasakyan ko paluwas ng Caloocan, mula Olongapo hanggang sa Caloocan. Kaya palagi ako sa Victory noon nung nag-a-apply ako sa abroad, and that was 1993 1994 pala, mga ganung taon. Tagal na kasi nakaalis ako pupunta ng Saudi 1995 na June 1995 ako nakaalis, pero 1994 nag-apply na ako nun. Bawat apply ko, bawat luwas ko ng Maynila, Victory Liner ako. Kaya ang dami kong mga memories na naalala sa pagsakay ko sa bus. Naalala ko pa nga mga araw meron pang double happiness dyan sa may Pampanga na dinadaanan ng Victory Liner paluwas ng Maynila. Stopover yun, double happiness. Naalala ko noon, ang pinakang masarap na paborito kong bilhin doon yung arroz caldo nila. Napakasarap ng arroz caldo. Kaya itong pagsakay na ito ng bus, maraming alaalang bumalik. Lungkot lang na napakahabang panahon na pala lumipas. That was 1994, 1995. Yun yata, kung di ako nagkakamali, yun na yung mga panahon na palagi akong
nakakasakay ng bus. Meron pa palang pagkakataon na nakasakay na ako ng bus tuwing nagbabakasyon ako dati. Kasi tuwing luluwas ako ng Maynila para pumunta ng POEA at sa agency namin, kahit habang nasa bakasyon ako, luluwas ako ng Maynila. So yun, sumasakay ako ng bus. At saka pagka magpo-flight na, magbabas pa rin ako. Lately lang naman ako nagkaroon ng sasakyan eh. Siguro nagkaroon ako ng sarili kong sasakyan, ano na, kung di ako nagkakamali, 2015 lang. 2015 lang ako nagkaroon ng sarili kong sasakyan. Pero nung mga panahon na bago pa lang ako, tuwing magbabakasyon ako, after 2 years, doon lang ako ulit nakakasakay ng bus. Pagkatapos nun, siguro nung magkaroon na ako ng sarili kong sasakyan, noong 2015, hindi na ako nakakapag-bus nun. Dahil lagi na akong, siyempre may sarili na ako sasakyan, tuwing lulus ako ng Maynila, o ano, kahit saan man, may sarili na ako service. Nag-drive na ako nun. Tapos ano, noong 2020 nung umuwi ako galing ng Saudi, yun yung time na na-stroke na ako. So, hindi ko na kayang mag-drive. Tapos, hindi na rin naman ako nakakasakay ng bus dahil hindi ko na kaya. Siyempre kasi paralyzed na yung kalahating katawan ko eh. So, mahihirapan na akong sumakay ng bus nun. Kaya, ang nangyayari, puro private car na lang ang ano, ang ginagamit tuwing may pupuntahan. So since 2020, galing ng bakasyon ng Saudi, nung umuwi na ako, galing ng Saudi, dahil pinawi na nga ako at nagkasakit na nga ako, na-stroke na. So wala na akong kakayahang maghanap buhay, hindi na ako pwedeng makapagtrabaho. Terminate na ako ng kumpanya, pinawi na ako ng Pilipinas. At since then, nandito na ako sa bahay namin. Tuwing mayroong pupuntahan, puro private car na ang ginagamit. Tuwing lulus kami ng Maynila, sinusundo kami ng kapatid ni Mrs. May mga sasakyan naman sila. So yun ang ginagamit namin. Tapos nung nagkaroon ng lisensya yung anak ko, siya na rin yung nagdadrive ng sasakyan. Ayun, nakakapaggala-gala na. Dahil meron lang nagdadrive. So kaya, mula nung 2020 na umuwi ako, ngayon ko na lang ulit na-experience na sumakay ng bus. Ng Victory Line na nakakatawa din. Parang nagbalik yung alaala nung nag-a-apply pa lang ako sa abroad. Ganito ang mga eksena eh. Nakakatuwa. Kaya lang, bilis lumibas ang panahon ngayon, wala na. Kung hindi nyo pa pala alam, 25 years po ako sa kumpanya namin. 25 years na isang kumpanya lang ang pinagtrabahuhan ko sa Saudi. At doon na ako tumanda sa abroad. Kalahati ng buhay ko doon ko na lang inubos sa pagtatrabaho. Doon na rin ako nagkasakit. Nung dumating ako doon, batang-bata pa ako noon. Pero ngayon, pag uwi ko dito, matanda na. So, ganoon talaga takbo ng buhay. Hindi natin masasabi na hindi naman habang panahon malakas tayo. Buti na nga lang po, kahit pa paano, meron na konting nakapundar. Hindi naman ako yung natulad sa ibang tao na pagkatapos mag-abroad walang nangyari. Hindi man lang nakapagpundar na sariling bahay. At least ako, nakapagpundar kami ng sarili naming bahay. Pero hindi ko naman po solong natupad yun. Magkatuwang kami ng asawa ko. Kasi yung asawa ko nag-abroad din. So magkatuwang kaming dalawa. Talaga nangarap kami na magkaroon ng sariling bahay. At awa naman ng Diyos, nung mawalan na ako ng trabaho at umuwi na ako ng Pilipinas, meron akong sariling bahay na
tutuluyan. Hindi katulad nung iba na pagkatapos nag-abroad, pag-uwi ng Pilipinas, walang sariling bahay. Yun po ang masakit. Kaya kung ikaw mag-abroad ka, unahin po, kung wala kang bahay at nag-abroad ka, unahin mong mangarap ng magkaroon ng sariling bahay. Napaka-importante po yun habang malakas pa tayo sa mundo. Dahil pag tumanda ka na at wala ka pang sariling bahay, paano mo ipupundar yun? Kung mahina ka na, kukunti na lang ang panahon na natitira. Kaya habang bata pa, habang malakas ka pa, isipin mo na kaagad yung mga bagay na importante. Katulad na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng ipon, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng negosyo. Ang sa akin lang po, wala nangyari sa hindi ako nagkaroon ng negosyo. Meron lang ako na kahit pa paano, yung pinagmamalaki ko lang yung sariling bahay. May sarili kaming bahay. Hindi kami nangungupahan, kundi nabili namin at kompleto na, fully paid na, nasa amin ng titulo. Yun lang po pwede namin pagmalaki. Pwede ko ipagmalaki. Pero hindi ko solo yun. Magkatuwang kami ng asawa ko. Pero malinaw pa ang ihi. Ganun naman po talagang mahalaga eh. Kaya sana, advice ko lang sa mga nag-abroad, habang malakas pa kayo at habang mga bata pa, magpundar kayo ng sarili ninyo. Dahil pag dumating ang panahon na umuwi ka ng Pilipinas, na walang nangyari sa pag-abroad mo, huhusgahan ka ng mga tao. Huhusgahan ka ng mga tao dito sa Pilipinas. Totoo po yun. Kaya sana lang maging matalino tayo sa sa pag-abroad. Yun lang po ang mga may advice ko. So kaya ko lang naman nabanggit yan dahil na marami lang ako naalala din sa pagsakay ko ng bus eh. Dahil nung panahon na yun nag-apply ako, bata pa ako nun. 20 years old, 21 years old nung nag-apply ako sa abroad. Ang dami kong pangarap sa buhay. Gustong gusto ko na makaalis nun. Habang pabiyahe ako ng Maynila, pinapatawag ako ng agency. Sabi ng agency, mag-report. Luluwas naman ng Maynila. Puro pangarap na kagad habang nasa biyahe. Sana kumita ako na maganda, sana magkaroon ng ganito, sana lahat ng mga pangarap mangyari. Yun po ang mga bagay na naalala ko nung sumakay ako dito sa bus. Marami talagang mga bumabalik na alaala. Pero ganun talaga. Ang pag-abroad kasi parang susugal din eh. Para ka din sumugal dyan sa pag-abroad. May tinatawag na maaari kang manalo, maaari kang matalo. Pero ang pag-abroad kasi, nasa sa tao pa rin. Nasa sa tao pa rin ang pag-abroad kung magiging tagumpay ba o hindi. Kung magtatagumpay ka sa abroad, kung mag-abroad ka, magiging matagumpay ka kung hindi ka gagawa ng mga kalokohan. Kaya dapat natin isipin kung ano ang purpose natin kung bakit tayo alis ng Pilipinas. Marami kasing tao sa abroad yung nasisira ang buhay. Nagkakamali ng mga desisyon. Nagkakamali ng mga taong sinasamahan. Nai-impluwensya ng hindi maganda. Ganyan po ang buhay sa abroad. Palibasa solo katawan mo, wala kang pamilya naman na magbabantay sa'yo, kumikita ka. Kaya nasa sa'yo ang choice kung ano ang pipiliin mong buhay. Kung ang pipiliin mo ba yung tama o yung mali. Maraming naliligaw eh. Kaya mahirap na masarap ang pagtatrabaho sa abroad. Mahirap dahil malayo ka sa pamilya mo, titisin mo yung lungkot na hindi mo sila nakikita. Pagod, pag nagkasakit ka, sarili mong katawan, walang ibang mag-aasikaso sa'yo kundi sarili mo. Masarap dahil kumikita ka ng pera, nakakapagpadala ka sa pamilya mo, nasusustentuhan mo,
kung ano mga kailangan ng pamilya mo, yun ang masarap doon. Pero kung minsan malungkot din, lalo kapag ang mga taong naiwan sa Pilipinas, sila naman na nagkamali. Ikaw na gumagawa ng tama, sila naman na naiwan sa Pilipinas ang gumagawa ng mali. Kaya hindi natin talaga masasabi ang takbo ng buhay. Kaya ang pag-abroad para kang nakikipagsapalaran. Parang sugal. Maaaring matalo, maaaring kang manalo. Pero sana huwag nyo lang kalilimutan manalangin pag nag-abroad na kayo. Lagi nyo idudulog sa Diyos lahat ng mga problema. At yung mga pangarap ninyo, lagi nyo iano sa Kanya. Lagi nyo idudulog sa taas na sana matupad din yung mga pangarap nyo. Malayo na pala yung narating namin, pauwi na yata kami. Hindi ko matanda kung saan lugar na kami ha. Saan lugar na ba ito? Parang ano to ah. Ay, nasa Kalapakuan na kami. Parting Kalapakuan na po. Nalibang ako sa pagkukwento. So, yun na nga po. Nalibang ako sa pagkukwento kanina, hindi ko na namalayan. Nasa parting Kalapakuan na pala. Siguro mga 15 minutes na lang. 15 to 20 minutes na lang nasa Castelhaus na ako. Pero nalibang ako sa pagkukwento eh. Usapang abroad. Konting advice pa sa mga nag-abroad. Sa mga balak mag-abroad at saka may mga plano na makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi naman po masama makipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi kung ikukumpara mo ang paghahanap buhay dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa, malaki po ang pagkakaiba. Kaya lang, pag-abroad po, palakasan lang ng loob. Palakasan ng loob, tibay ng dibdib. At saka kailangan mong maging independent para sa sarili mo. Pagiging independent ka pag nasa abroad ka na. Kailangan kung plano mo talagang abroad, paghahandaan mo lahat ng bagay na yan. At saka depende pa rin yan sa pupuntahan mong lugar. Kung anong bansa ang pupuntahan mo. Kasi may mga iba't ibang kultura ang mga pupuntahan nating bansa. Sa Middle East, ibang kultura. Sa parting Europe, ibang kultura. Parting Asia, iba rin ang kultura doon. So kailangan mong mag-adapt. Kailangan mong ma-adjust ng sarili mo. I-adjust mo yung sarili mo sa mga kultura nila, sa mga rules and regulations ng bansa na pupuntahan mo. Pero ang masasabi ko lang po, hindi ka magkakaroon ng problema saan ka man pumunta kung susunod ka lang sa mga rules. Kung susunod ka lang sa mga tamang gagawin, sa tamang rules and regulations, sa mga batas ng mga pupuntahan mong bansa. Pag susundin mo lang po yung mga yan, hindi ka magkakaroon ng problema at maniwala kayo sa akin, magiging successful kayo. Isa pang advice ko lang, kung plano nyo abroad, marami kayong iiwanan. Iiwanan ninyo ang pamilya ninyo. Unang-una, iwanan mo ang asawa mo. Kung may asawa ka, iiwanan mo ang asawa mo, mga anak mo. At kung binata ka naman, iiwanan mo ang pamilya mo, mga kapatid mo, magulang mo. Iiwanan mo mga kaibigan mo. Iiwanan mo yung lugar kung saan ka lumaki or nakatira. Lahat ng yan mababago pagdating mo sa abroad dahil may iba ang environment. Mag-iiba ang environment, mag-iiba ang mga batas na dapat mong sundin. Kaya patibayan po lang talaga ng loob. Palakasan ng loob ang pag-abroad. Dahil malaki talaga ang magiging adjustment na gagawin mo sa buhay mo. Pero hindi naman na mahirap pag-abroad sa panahon ngayon. Kung tutuusin, kung ikukumpara sa mga naunang abroad katulad namin, nung unang abroad namin hindi pa uso ang internet.
hindi pa uso ang cellphone. Wala pang ganyan dati nung unang umabroad ako noong 1991. So ang way of communication lang para sa pamilya ay through sulat lang. Magsusulat ka, papadala mo sa pamilya mo, marireceive nila, tapos maghihintay ka pa ng reply nila, abutin ka ng isang buwan. Ganun po kabagal ang communication nung panahon na unang mga nag-abroad. Kaya napakahirap. Hindi mo makikita ang pamilya mo maliban na lang pag nakatanggap ka ng sulat galing sa Pilipinas at nilagyan nila ng mga picture. Doon mo lang sila makikita. Kaya po noong mga panahon na yun, noong mga panahon na hindi pa uso ang internet at saka ang cellphone, sabik na sabik ang mga tao sa abroad na magkaroon ng balita, makatanggap ng sulat galing sa pamilya, galing sa Pilipinas, makatanggap ng mga litrato, lalong-lalo yung mga may asawa at anak na naiwan sa Pilipinas. Siyempre, nasasabi ka makita ang mga anak mo, hihintayin mo yung pagdating ng sulat ng galing ng Pilipinas at nanalangin ka na sana merong picture, na sana merong magandang balita. Lalo kung ang mga anak mo ay ng mga nagsisipag-aral, malaking bagay po ang mga magagandang balita na matatanggap ng mga OFW pag nasa abroad ka na. Lalo yung mga magagandang balita tungkol sa kanilang pamilya. Hindi katulad sa panahon ngayon, napakadali na po. Hindi na masyadong nakaka-homesick dahil may cellphone na, may internet na. At anytime na gusto mo makausap ang pamilya mo, makakausap mo sila. Maririnig mo yung boses. Makikita mo sila sa video call. Makikita mo ang pamilya mo. In live pa ang usapan. Hindi ka na maghihintay ng matagal na panahon bago mo sila makita or makausap. Ganoon na po kadali ang pag-abroad ngayon, hindi katulad dati. Dati talagang mahirap dahil yung homesick, kalaban mo talaga ang homesick sa pag-abroad dati. Pero ngayon madali na lang dahil meron ng internet at meron ng mga cellphone, may mga computer na. So madali na para sa trabador ngayon. So isang challenge yan na medyo madali nang malagpasan. Kaya mas madali na abroad ngayon. Napakadaming challenge po sa pag-abroad. Ang unang challenge na haharapin mo dyan yung pag-a-apply. Ang hirap mag-apply dahil sa dami ng taong nag-a-apply sa mga agency, yung haba ng pila. Ikalawang challenge yung gastos. Magastos ang pag-a-apply ng abroad. Lalo sa mga bansa na nangangailangan ng bayad. Meron kasing ganoon eh. Meron tinatawag na yung kailangan mong magbayad sa agency bago ka makalis. Nakalimutan ko anong tawag doon. Meron namang mga bansa na hindi na nangangailangan ng bayad. Swerte na lang yung mga taong ganoon. Ikatlong challenge yung yun na nga, yung iiwan mo yung pamilya mo, kailangan maging matatag ka. Kailangan ma-overcome ang lungkot. Dahil once na lumipad ng aeroplano, sumakay ka na sa aeroplano, pag-angat ng aeroplano sa hangin, doon na simula ng lungkot. Dahil yung iiwanan mo ng pamilya mo. Lalo kung first timer ka pa lang. Maliban na lang kung pabalik-balik ka lang sa abroad, sanay ka na, baliwala na yan. Baliwala na yung magbabakasyon ka, matatapos ang bakasyon mo, babalik ka na naman sa abroad, iiwan mo ulit yung pamilya mo. Baliwala na po yung lungkot, hindi na masyado iniinda ng mga ex-abroad yan. Lalo yung mga matatagal na katulad ko, umabot ako ng 25 years sa abroad sa Saudi Arabia. Kaya nung una talagang mahirap para sa akin tuwing aalis. Pero sa katagalan na sanay na rin. Kaya yung bawat pag-alis hindi na nakakalungkot. Isa pang challenge pagdating mo sa bansa na pupuntahan mo, yung culture shock. Ibang-iba ang dadatnan mong culture katulad ng Pilipinas. So doon pa lang, paglabas mo pa lang ng airport sa bansa pupuntahan mo, kailangan mo nang mag-adjust
Unang-una sa klima, ikalawa sa mga lengguwahe na ng mga taong makakaharap mo dahil iba-iba ang lahi ng mga tao na sa ibang bansa. So, kailangan talaga matuto ka mag-adjust. Kailangan matuto ka, meron kang alam na English dahil yun ang international language talaga. Tapos, ikaapat, ikalima, ang challenge po sa pag-abroad, yung tinatawag na takaw tingin. Kung tawagin takaw tingin, yung makakakita ka ng mga materials na hindi mo kayang bilhin sa Pilipinas. Pero nung dumating ka sa abroad, makikita mo pa rin, kayang-kaya mo na siyang bilhin dahil kumikita ka na eh. May sweldo ka na, may sarili ka ng pera. At naiinganyo ka na kagad bumili dahil sa mga bagay na hindi mo kayang bilhin sa Pilipinas na gustong gusto mo. Unang-una yung pagbili ng cellphone. Kung wala kang cellphone sa Pilipinas, o kung meron ka man cellphone sa Pilipinas tapos mumurahin lang, pag nakarating ka sa abroad, makakakita ka ng mga cellphone na magaganda at kayang-kaya mo nang bilhin dahil may pera ka na. Kung minsan dyan sa mga bagay na yan, yun ang mga unang-unang nagiging dahilan kung bakit nababaon sa utang ang mga OFW dahil sa mga material na bagay. Pagkasweldo pa lang, pupunta ka agad sa bilihan sa supermarket, bibili ka agad ng mga kung ano-ano mga gadgets, materials. Nakakalimutan na padalahan mo na ng pera yung pamilya. Kung minsan nauna pa yung luho kaysa sa remittance. Yan po yung mga bagay na nag-aano sa mga OFW para hindi sila maging matagumpay. Yung iba nababaon sa utang, sumusugal. Isa pang problema yan, yung sugal. Yan po na wag ninyong gagawin dahil napakaraming sugal sa abroad. Pag nalulung kayo sa sugal, siguradong masisira ang buhay ninyo. Kaya iwasan po ninyo yung mga bisyo na ganyan. Pero malapit na ako sa Castillejos. Malapit na yung biyahe namin. So ganun lang po. Iwasan ninyo yung mga bisyo. Iwanan nyo na lang yan sa Pilipinas. Sa abroad, meron ding mga alak. Pero kailangan kontrolin mo yung sarili mo sa pag-inom ng alak. Para hindi masira yung mga pangarap mo. Maraming bisyo sa abroad. Tandaan ninyo. Kung sa Middle East, na napakahigpit ng batas, talamak pa rin ang bisyo. Droga, babae, sugal, alak, lahat po yan nasa Middle East. Nasa Saudi, meron din sa Saudi yan. Galing po ako sa Saudi ng 25 years, kaya alam ko na kung tutusin, napakahigpit ng bansang yan. Pero meron pa rin mga bisyo. Kaya kung dadalhin mo yung mga bisyo mo sa abroad, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka makakaipon, mababaon ka pa sa utang. Baka masakit nito, baka pag uwi mo ng Pilipinas, wala kang dala, wala ka man lang naipundar. Sayang lang yung mga panahon na ilalagay mo sa abroad. Kaya yun lang po yung mga advice ko dahil napag-usapan na rin lang natin yung abroad. So share ko na lang sa inyo yung mga experience ko, lalo sa mga gustong umabroad. Alam ko maraming taong gustong umabroad eh, lalo yung mga kabataan ngayon. Wala namang masama dyan, basta yung kung may makakapanood lang ng video na to na mga nagpaplano rin umabroad, lalo yung mga kabataan, sana tandaan ninyo yung mga nabanggit ko dito. Malapit na rin po ako sa pababaan ko. Parting ano na to eh, Pamatawan na yata. So yun lang guys. Tatapusin ko na rin yung video dito dahil malapit na yung pababaan namin. Malapit na kami sa Castillejos. Maraming salamat po sa pakikinig.
So, andito na po kami sa Castillejos. Maya-maya lang, bababa na kami. Experience ko sa pagsakay sa bus. Ayun, nakababa na rin kami ng bus. Ngayon po, napapasok na kami dito sa Fiesta. Papunta sa pauwi sa bahay. Dito na kami sa Fiesta. So, salamat po. Pauwi na.